sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi lang tayong mga tao ang naninirahan sa mundong ito. Kaya lagi nating tandaan na magbigay tayo ng respeto sa mga kahati natin dito. Huwag tayong lumagpas sa ating hangganan upang hindi maging dahilan ng ating kapahamakan. Lagi nating pairalin ang pagiging maunawain at pagkakaroon ng bukas na isipan kahit na sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Dear Papa Dudut, bago ang lahat ay gusto ko munang bumati ng isang magandang araw at gabi. Depende kung anong oras mapapakinggan ng mga tagapakinig ng inyong YouTube channel ang istoryang ibabahagi ko. Sa totoo lang ay paborito ko talagang makinig ng horror stories online. Pampanto ko kasi yon. Pero naniniwala ba kayo na medyo duwag talaga ako? Mabuti na lamang at wala pa ako naiengkwentrong supernatural dito sa Maynila. Pero siguro ay magtataka kayo kung bakit ako napasulat sa inyong programa, no? Meron kasi akong ibabahagi ng mga karanasan noong nasa Cebu pa lamang ako. Balik karanasan yon ng aking tatay, tiyahin, ilang malalapit na kamag-anak at kapitbahay noong araw. Bata pa kasi ako noon at nabuhay na lamang ako sa mga kwentong katatakutan nila. Na bagaman nakakatakot pakinggan, ay nakakaaliw naman. Pero nung tumungtong na ako sa kolehiyo ay may naranasan din akong kababalaghan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Atoya. 32 years old, nakatira at nagtatrabaho rito sa Manila. Pero sa Cebu City talaga ako pinanganak at lumaki. Kaya masasabi kong proud Bisaya ako, Papa Dudut. At kahit na ilang taon na akong nagtatrabaho rito ay umuwi pa rin ako sa Cebu para magbakasyon. At doon din ang setting ng mga kwentong ibabahagi ko sa ating mga avid listener. Ang wish ko lang sana ay maisalaysay ko yon ng maayos. Pero gagawin ko naman ang lahat upang maidetalye ng mabuti. Magsisimula ang lahat nung pinanganak ang pinsang kong si Marina. Balikwento lang ito ng tiyahin ko sa akin noong mga panahong nasa Cebu City na kami nakatira, malapit sa bahay nila. Prior to that time ay umuwi kami sa probinsya ng tatay ko sa Argao. Noong nagbuntis ang nanay ko sa aking nakababatang kapatid. Pagkapanganak sa kanya ay bumalik kami sa Cebu City at doon na kami nanirahan hanggang makapagtapos ako sa kolehiyo. By the way, isa pala akong public school teacher dito sa Manila. Mas pinili ko na rito magtrabaho dahil buong buhay ko ay nasa Cebu lang ako. At pangarap ko namang makita at ma-explore ang mundo. Naniniwala kasi ako na kailangan kong umalis palayo sa aking comfort zone upang lumawak ang aking karanasan. Back to the story. Hirap na hirap magka-baby sina Tia at Tio nung panahong yon. Hindi ko na maalala kung sino ang may problema. Pero sabi ni Tia ay lagi raw siyang nagdarasal sa lahat ng santo na sana'y magkaanak na sila ng tiyuhin ko. Nararamdaman daw kasi niya
na malapit na itong mambabae kapag hindi pa niya ito nabigyan ng baby. Kaya ginawa ni Tia ang lahat ng pang-aakit sa tiyo ko para lamang magkaanak na sila, bagay na nagbunga naman makalipas ang ilang buwan. Papadudot na buntis ang tiya ko kay Marina, kaya naman labis-labis ang saya nilang mag-asawa. Sa sobrang excited daw ni Tiyo maging tatay ay nagpalitsyon pa ito sa mga kapitbahay. Pero dahil pinangutang lang nito ang perang pinambili ng lechon kaya nagalit si Tia at nagtalo pa sila. Fast forward. Nagkabati rin naman sila at naging maayos ang lahat. At habang pinagbubuntis nga ni Tia ang pinsan ko ay hindi siya nakaligtas na makaranas ng mga kababalaghan sa lugar namin. Sinabi ng tiya ko na usong-uso rin daw noon ang mga aswang, kaya nga hanggat maaari ay nagkukulong lamang siya sa bahay nila dahil natatakot siyang makorsonadahan ng kung sino na nagbabalat kayo palang tao pero nagiging aswang sa kalaliman ng gabi. Dahil first baby nila si Marina ay gustong pangalagaan ng tiyahin ko ang pagbubuntis niya rito. Kaya naman limitado lang din ang mga pinagsabihan niya para makaalam na buntis siya. That time ay kaunti pa lang ang mga kapitbahay nila kaya tahimik daw talaga sa lugar na tinitirhan nila. Inilarawan pa nga niya na may malapit na bukid at ilog sa paligid nila. Bukod doon ay mapuno rin kaya sariwa ang hangin. Hindi tulad ngayon na matao na, maingay at mapolusyon. Papadudot hindi nagtagal ay sumapit na ang ika-9 na buwan ng pagbubuntis ng tiyahin ko sa anak nilang si Marina. Dahil sanay naman silang manganak sa bahay ay mas pinili ni Tia na magpatawag ng komadrona o midwife upang umalalay sa kanyang panganganak. At yun nga ang nangyari nung nag-labor na siya kinagabihan sa pinsan ko. Bagaman inaasahan na pwede na siyang manganak anumang sandali ay nabigla pa rin sila nung pumutok na ang kanyang panubigan. Kaya ang ginawa ni Tia ay natusan ng tiyo ko na sunduin ang kakilala nilang komadrona na nasa kabilang barangay pa. Naiwan si Tia sa bahay habang tinitiis ang sakit ng paglilibor. Tandang-tanda ko pa ang reaksyon ng mukha ko noon. Medyo napapailing ako at napapangiwi kasi dysmenorrhea pa nga lang na dulot ng menstruation ay napakasakit na. Kaya hanga talaga ako sa lahat ng ina na nagluwal ng sanggol dahil hindi madali at di biro ang panganganak. Papadudot makalipas ang 1 oras ay kasama na raw ni Tio na nakabalik sa bahay nila ang kakilala nilang komadrona at naabutan nila si Tia na nagsisisigaw at namimilipit na sa sakit. Agad daw siyang inasikaso ng komadrona at pinaanak na. Hirap na hirap daw si Tia na umire noong mga panahong yon. At kulang na lang ay mawala na siya ng malay dahil sa pagod. Pero sa awa ng Diyos ay nairaos naman niya ang panganganak sa pinsan ko. Kaya laking gulat at pagtataka raw nila dahil wala silang iyak na narinig mula sa baby. Doon na kinain ng matinding takot ang tiya at tiyo ko, ganun din ang kasama nilang komadrona dahil isa lang ang ibig sabihin noon. Patay ang batang isinilang ng tiyahin ko. Pero bago sila dumako sa konklusyon na yon, ay inalog-alog daw ng kaunti ng kakilala nilang komadrona ang baby. Saka tinapik-tapik ang puwit nito. At pagkalipas ng ilang sandali ay pumalahaw na raw ito ng pag-iyak. Laking tuwa ng tiyuhin at tiyahin ko kasi buhay ang anak nila. Pero agad silang ginapanga ng matinding takot at kilabot nang makarinig sila ng umaalingaw-ngaw na iyak ng isa pang sanggol malapit sa puno ng gemelina na nasa bakura nila. Papadudot, tumagal din ng ilang segundo ang iyak na yon, dahilan para mapatayo ang tiyuhin ko
mula sa pagkakaupo at mabilis na sinilip sa nakabukas nilang bintana kung merong bang sanggol na nasa malapit. Pero bigo siyang makakita ng baby sa paligid kaya ganoon na lamang ang pagtataka niya. Gusto niya sanang isipin na guni-guni lamang niya yon, pero tatlo silang nakarinig. Sa kabila ng lahat ay pinili raw nila na hindi na lamang pagtuunan ng bagay na yon ng gabing yon. Fast forward, eto na yung time na bumalik na kami sa Cebu City at tumira malapit kina Tia. Siguro'y nasa 2 taong gulang na noon si Marina. At kumalat na pala sa mga kamag-anak namin ang tungkol sa narinig nilang iyak ng sanggol sa puno ng Gemelina. At noong mga panahong yon ay pinapaniwalaan nilang kakambal daw ni Marina ang baby. Ewan. Pero hindi ako masyadong komportable na binansagan nilang ganon ang bagay na yon dahil sino ba naman ang gugustuhing magkaroon ng kakambal na engkanto, hindi ba? Sa pagpapatuloy ng kwento sa akin ng tiyahin ko, kaya raw lumakas ang kutob nila na kakambal ni Marina ang naturang sanggol. Nakasabayan niyang umiyak ng gabi na pinanganak siya ay nang dahil sa insidenteng nangyari sa lola namin. Bali nakita raw nito si Marina na nasa bahay ng isa pa naming tiyahin matapos nitong manggaling sa mismong bahay nila. At doon ay nakita niya ang pinsang ko na naglalaro sa labas, malapit sa puno ng Gemelina. Tapos nung pumunta siya sa bahay ng isa pa naming tiyahin ay laking gulat niya na nandun si Marina na para bang naunahan pa siyang makarating doon. Kaya tinanong ni Lola si Marina kung ano ang ginagawa niya doon. Samantalang dapat ay nasa bahay lang nila siya. Pero ang tiyahin na namin ang sumagot sa kanya na kanina pa raw na nasa kanila si Marina. Takot na takot ang lola ko kasi imposible naman siyang mamalik mata. Simula noon ay binansagan na nilang kakambal ni Marina ang batang nakita ni Lola na kamukhang kamukha niya na naglalaro sa labas ng kanilang bahay. Hindi ko po makakalimutan na pinanindigan talaga ako ng balahibo matapos marinig ang kwentong yon ng tiyahin ko. Papadudot at hindi na rin nawala sa isipan ko na baka anumang sandali ay personal ko ring maranasan ang napagdaanan ni Lola. Nag-overthink pa nga ako na baka isang beses ay hindi pala si Marina ang kausap ko, kundi ang kakambal niyang engkanto. Simula noon ay hindi na ako masyadong nakipaglapit sa pinsan kong yon sa pangambang makaranas din ako ng kababalaghan. Kaya lang ay napansin ni Mama na medyo ilag ako sa pinsan ko. Kaya naman tinanong niya ako kung bakit. At nung sinabi ko ang kadahilanan ay pinagalitan ako ni Mama dahil wala naman daw kasalanan at kamalay-malay si Marina sa mga kumakalat na kwento tungkol sa kakambal niya. Kung tatanungin ninyo kung kumusta yung puno ng Gemelina ay nandun pa rin naman ang mga panahong yon. Kahit na gustuhin daw na ipaputol ni Tia ay natatakot siya. Naggabaan o baka ang mas masahol pa ay isumpa sila kasi nauna pa sa kanila ang naturang puno bago sila dumating sa lugar na kinatitirikan ng bahay nila. Kaya hinayaan na lang nila ang puno ng Gemelina at iniwasan na lamang hanggat maaari. Papadudot, bukod sa insidenteng naranasan ng lola namin tungkol sa kakambal ni Marina, ay meron pang ibinabahaging kwento ng katatakutan ng isa naming tiyahin. Personal daw nila yung naranasan na lalong nagpatotoo na mayroong kakambal na engkanto ang pinsan ko. At yun naman ay sa pamamagitan ng isang picture o larawan. Bali nandun daw si Marina sa bahay nila kalaro ang iba naming pinsan. Tapos ay naisipan daw nilang magpa-picture. Hindi lang isa kundi maraming picture ang kinunan nila sa cellphone na plano nilang i-upload sa Facebook kapag nagka-load na sila. Sobrang saya raw nila ng mga sandaling yon
at iba't ibang pose ang ginawa nila. Pati mga pinsang kong maliliit ay nag-enjoy din. Sa totoo lang ay bonding na talaga nila ang kumuha ng larawan ng isa't isa. Bagay na kabaligtaran ko naman at hindi kinahiligang gawin, lalo noong kabataan ko. Noong time na yon daw ay malapit ng dumilim dahil paggabi na rin, kaya hinatid na ni Tia si Marina pauwi sa bahay nila. Iniwan at binilin lang kasi siya ng nanay niya sa kanila dahil naglalabandera ito sa kakilala nito para sa kaunting kita. Di na rin kasi sumasapat ang sahod ng asawa niya na nagtatrabaho bilang isang mason. Nang maihatid na nga ng isa naming tiyahin si Marina sa kanila, ay umuwi na ito sa bahay nila para mag-asikaso ng makakain nilang mag-anak. Chinarge raw muna niya ang kanyang cellphone na ginamit sa pagsiselfie at picture nila dahil palobat na ito. Hindi nagtagal noong matutulog na sila ay naisipang tignan ng tiyahin namin ang mga picture na kinuha nila kanina. Tuwang-tuwa pa nga raw siya kasi marami doon ang magugulo ang kuha o yung bang tinatawag na wacky shots. Kaya lang nung dumako siya sa isang partikular na larawan, ay doon na napatili at nang hilakbot ang tiyahin naming yon. Papadudot, isang itim na imahe na hugis tao ang sumama sa naturang larawan ni na Marina at ng iba pa naming pinsan. Hindi yon basta nahagip lang dahil para bang kusa itong sumali sa pagkuha ng larawan. Walang mukha ang naturang imaheng hugis tao. Purong kulay itim lang ito na animoy anino. Dahil sa gulat ay naihagis ng tiyahin ko ang kanyang cellphone, dahilan para tumama yon sa haligi ng bahay nila at nabasag. Sinubukan pa nilang ipaayos ang cellphone pero dahil luma na rin at papasira na ay tuluyan na yung hindi napakinabangan. Kaya nga hindi ko na rin nakita ang naturang larawan na sinasabi niya. Pero base sa takot na gumuhit sa kanyang muka, nung kinuwento niya yon ay mukhang totoo nga na may nakita siya at hindi lang siya basta-basta nag-iimbento. Mas lumakas din ang kutob niya na sumama at naiwan sa bahay nila ang kakambal ni Marina dahil nauubos daw ang mga pulbos sa muka at ilang gamit niya sa pampapaganda. Malaki ang duda niya na yung kakambal daw ng pinsa namin ang may kasalanan, lalo at puro lalaki naman ang kanyang mga anak. At sigurado siya na wala namang bakla sa mga yon. Kaya nga simula noong mangyari ang mga bagay na yon ay hindi na pinapunta ng tiyahin ko si Marina sa kanila. Bagay na kinakalungkot ko para sa pinsan ko for some reason. Papadudot, hindi pa natatapos sa mga insidenteng yon ang inkwentro ng mga kamag-anak ko sa sinasabi nilang kakambal ng engkanto ni Marina. Dahil si Tia mismo ay personal na naranasan ang bagay na yon nang minsan siyang makulong sa maliit nilang bodega na nasa labas ng bahay nila. Doon kasi nila tinatambak ang mga gamit nilang panlinis katulad ng walis at dustpan. Kaya nung akmang kukuha siya ng walis para magwalis ng makalat nilang bakuran ay para bang may kamay na tumulak sa kanila para tuluyang pumasok sa loob ng bodega at bigla na lamang daw hindi niya mabuksan ang pinto. Pumalahaw daw ng iyak si Tia noong panahong yon dahil sa takot. Nagsisigaw siya para humingi ng tulong pero wala namang nakarinig sa kanya. Ang alam lang niya ay nasa labas si Marina at umiiyak. Dahil nakita pala nito na pumasok siya sa loob at nakakulong sa naturang bodega. Pero dahil bata pa ang pinsan ko ay wala naman itong nagawa at hindi rin nakahingi ng tulong sa iba. Nung tinanong ko si Tia kung paano siya nakalabas sa bodega, sinabi niya na nagdasal daw siya ng taimtim at paulit-ulit. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at umusal ng panalangin. Pero habang ginagawa niya raw yon ay para bang may malalamig na
maliliit na kamay na humahaplos sa kanyang binti. Dahilan para maihi at maiyak siya sa takot. Makalipas ang ilang minuto ay ligtas namang nakalabas ng bodega ang tiyahin ko, Papa Dudut. Sobrang daming kababalaghan ang naranasan nila sa pinaniniwalaan nilang kakambal daw ni Marina. Kaya naman pinangilagan ng mga kamag-anak namin ang pinsan kong yon, maging ang pamilya ng tiyahin ko. Pero walang pakialam sa mga kwentong yon ang aking mga magulang dahil mas malakas ang paniniwala nila sa Diyos. Kumbagay para sa kanila ay walang kahit na anong bagay ang hindi madadaan sa pagdarasal. At nangyari ngayon nang ang tatay ko naman ang personal na makaranas ng kababalaghan sa lugar namin. Papadudot nasa school ako ng mga panahong yon. At ang naiwan lang sa bahay ay ang mga magulang ko pati na rin ang aking bunsong kapatid. Nung hapon ay napagdesisyonan nilang lumabas upang mamasyal at umuwi rin naman sila sa bahay namin makalipas ang 1 oras. Pero laking pagtataka ng papa ko dahil imbes na sa labas ang kandado ng bahay ay nasa loob ito nakalak. Laking pagtataka rin nila ni Mama kasi tandang-tanda nila na kinandado nila ang pintuan ng bahay sa labas bago sila umalis. Ibig sabihin ay merong nakapasok sa loob ng bahay para ikandado yun doon. Kaya lang sabi ng papa ko ay wala namang bakas ng tao sa loob lalo't nakapatay ang ilaw. At sabi ng iba naming kapitbahay ay wala raw pumasok doon. Kaya ganoon na nga lang ang kaba nila at pagtataka dahil sa nangyari. Buti na lamang at naisip ni Papa na baka pinaglalaruan sila ng engkanto. Kaya ang ginawa niya ay kinausap niya ito at sinabing kung sino man ang nagbibiro dyan papasukin niyo na kami sa bahay namin. 3 beses daw nakiusap si Papa sa kung sino mang nagbibiro sa kanila at pagkatapos noon ay bigla silang nakarinig ng click sa loob hudyat na nagbukas ang lock. Kaya naman nakapasok na sila sa bahay namin. Ayaw ko sanang maniwala kasi wala naman ako noong nangyari yon pero 3 na sa pamilya ko ang nagpatotoo. Lalo tuloy akong nakaramdam ng matinding kilabot at hindi na ako mapakali kahit na nasa bahay namin ako. Bukod kasi doon ay meron pang ibang tagpo tulad ng bigla na lamang nagbukas ang ceiling fan namin paglabas daw ni Mama samantalang natatandaan niya na pinatay niya yon. Kung tatanungin ninyo ako kung may naengkwentro akong kababalaghan ay may natatandaan ako na personal kong naranasan. Bagaman hindi ko yun masyadong tinuring na big deal dahil nga may pagka-nonchalant din talaga ako nung kabataan ko. But I'm a changed person na ngayong nagkaedad ako. Na-realize ko kasi na okay lang pala na magpaka-OA paminsan-minsan. Anyway, mabalik tayo sa kwento ko. So ayun na nga, ang karanasan ko namang yon ay nung 2 beses akong nakarinig ng tinatawag ako ng nanay ko pero noong pinuntahan ko naman siya ay natutulog siya. O di kaya ay naglalaban naman siya ng mga damit namin at hindi raw niya ako tinawag. Kaya kaninong boses ang narinig ko na katulad sa nanay ko. Hindi ako nag-iimbento ng mga panahong yon dahil hindi ko naman yon ikakayaman. Saka may patunay ako na narinig kong tinawag ako ni Mama dahil narinig din daw yon ng lola namin na nakikipagmaritisan sa isa ko pang tiyahin malapit sa aming bahay. Sa katunayan ay sinigawan din niya ako para pagmadalain na pumunta sa kinaroroonan ng mama ko dahil tinatawag nga ako. Turn out hindi naman pala. Kahit na nakakatakot ay binaliwala ko na lamang ang karanasan kong yon. Ayoko na kasing palakihin yung nangyari at baka machismis pa yon sa lugar namin. Pinakaayaw ko pa naman ay maging laman ng usap-usapan dahil pinalaki kaming pribadong tao ng aming mga magulang. Pero bukod sa bagay na yon ay meron pa akong naranasan na labis na nagpatindig ng aking balahibo. Isang gabi na hindi ako makatulog ay naisipan kong bumangon sa aking higaan dahil nauuhaw ako.
Madilim na noon sa bahay namin dahil nakapatay na ang mga ilaw. Kaya ilaw na lang sa cellphone ko ang aking ginamit. Noong matapos akong uminom ng tubig at pagbalik na sa aking higaan ay saktong natamaan ng refleksyon ng ilaw ang salamin na nasa sala namin at nanlaki ang mga mata ko nang makita ko doon ang itim na imahe ng isang lalaki. Bali na sa loob ko ang imaheng yon. Kaya gano'n na lamang ang hilakbot na nararamdaman ko. At mas nadagdagan pa ang takot ko nang bumulong ito sa tenga ko. Pero hindi ko na yon naintindihan pa. Dahil sa taranta ay nabitawan ko ang aking cellphone at nagdulot yon ng ingay na siyang dahilan kaya nagising si Papa. Binuksan niya ang ilaw sa kusina at takang-takang lumapit sa akin. Sa takot ko ay napayakap ako sa kanya. Pero pinigilan kong umiyak. Nagising din si Mama at sinermonan ako dahil hindi pa raw ako tulog ng mga panahong yon at bakit hindi ko piniling buksan ang ilaw. Papadudot kinuwento ko kina Mama at Papa ang nangyari at maging sila ay natakot din. Pero mas nanaig ang pagiging protective ni Papa dahil dali-dali niyang nilibot ang bahay namin para hanapin kung may ibang tao na umaaligid sa paligid. Pero wala naman kaya lalo kaming kinain ng pagtataka. Ang ending ay sama-sama kaming natulog sa kwarto ng mga magulang namin. Papadudot, meron akong pinsan na pinaniniwala ang may third eye at minsan niyang nabanggit na nakita na raw niya ang itsura ng sinasabing kakambal na engkanto ni Marina. Inilarawan niya yon bilang hindi palang itim, madilim ang aura at malungkuting imahe. Nasabi niya yon kasi minsan na raw yung pumasok sa bahay nila at sa katunayan ay napagkamalan pa nga niyang si Marina kaya nung tinanong niya kung ano ang ginagawa sa kanila ay hindi naman siya nito sinagot. Pero ang isa pang bagay na nagpatindig ng balahibo ko ay noong sinabi ng pinsan ko na hindi lang ang kakambal ni Marina ang engkantong naninirahan sa puno ng Gemelina kundi marami sila. Mayroong tatay, nanay, mga kapatid at posible na isa sa mga miyembro nila ang naglalaro sa lock ng pinto ng bahay namin. Nagbukas ng ceiling fan na pinatay na ni Mama. Tumawag sa akin ng 2 beses at nakita kong imahe ng lalaki sa salamin na bumubulong pa nga sa akin. Sa totoo lang, papadudot ay hindi ko na alam ang mararamdaman ng mga panahong yon. Kahit na gustuhin ko mang baliwalain, ang lahat ay may mga pagkakataon pa rin na pinag-ibabawan ako ng takot. Marami akong duda at pangamba tungkol sa totoong tao pa ba ang mga nakakasalamuha ko at paano na lamang kung hindi na pala. Ewan, para na akong masisiraan ng ulo sa takot pero wala naman akong magawa dahil hindi kami basta-basta pwedeng umalis sa lugar na tinitirhan namin. At mas lalong umigting ang pagnanasa kong makaalis sa Cebu ng mga may mangyari na naman sa lugar namin na masasabi ko na pinakamatindi na yata sa lahat. Siyempre involved na naman doon ang kakambal na engkanto ni Marina at personal na nakita ng mga mata ko ang pangyayaring yon, papadudot. Kaya masasabi ko na totoo ang bagay na yon. Yun nga ay walang iba kundi nang may sinapian na isang bata sa barangay namin. At ang hinala nila ay ang kakambal ni Marina ang sumapi rito. Kitang-kita ko kung paano sila nagpatawag ng albularyo para paalisin ang engkantong sumapi sa batang yon. Pero sobrang hirap daw dahil nagwawala ito at sobrang lakas nito para sa isang musmus na bata. Ultimo, sarili nitong ama na may kalakihang tao ay nagagawa nitong kalabanin ng lakas sa lakas at may isang beses pa nga na sinakal nito ang tatay niya. Takot na takot ang mga tao na nakikichismis ng mga panahong yon at kahit nagustuhin kong umuwi sa bahay namin at magtago ay may kung anong elemento ang nagsasabi sa akin na manatili sa lugar na pinangyarihan. Kaya nga nasaksihan ng 2 kong mga mata ang lahat. Sa huli ay napaalis naman ang engkantong sumapi sa bata at noong nagkwento na ito
ay sinabi niya na madalas daw niyang napapanaginipan yung bata na kamukha ni Marina. Doon sa panaginip na yon ay sinabihan daw siyang kumain ng itim na kanin, bagay na hindi naman niya ginawa. Kaya ang ginawa ng mga matatanda sa lugar namin sa atas na rin ng albularyo ay nag-alay sila ng pinadugong manok sa puno ng Gemelina tuwing alas 6 ng gabi sa loob ng 2 linggo. Pagkatapos ay hindi na muling ginambala ng engkanto ang bata. Bagay na kinaluwag at ikinapanatag ng dibdib ng mga magulang niya. Maraming chismis ang kumakalat na para raw mapuksa ang angka ng mga engkanto na namamahay sa puno ng Gemelina ay dapat may isa kina Marina at sa kakambal niya ang mawala. Bagay na kinagalit ng husto ng tiyahin at tiyuhin ko. Sa katunayan, nagkabaranggayan pa nga sila ng mga pasimuno ng usap-usapang yon. Sa huli natigil din naman ang ganong klase ng chismis sa lugar namin at sa loob ng mahabang panahon ay wala na ring nagpaparamdam o inkwentro na may kinalaman sa engkanto ang naranasan ng mga kapitbahay at maging ng pamilya namin. Ang nakakatawa pa nga ay nung graduate na ako ng college ay may bagong tumira sa bahay nila, tiya, nang mag-decide silang ibenta yon at walang pasubaling pinutol ang puno ng Gemelina para palakihin pa ang nasasakupan nila. Tapos ay wala namang nangyari. Bagay na kinapanatag na rin ng aking dibdib. Papa Dudut, minsan pag naiisip ko ang mga bagay na yon ay napapatanong ako sa aking sarili. Kung totoo bang nangyari yon o bunga lamang ng aking imahinasyon. O baka naman na naginip lamang ako ng mga panahong yon. Pero hindi naman siguro yon mahalaga. Lalo tuloy pa rin naman ang buhay sa kasalukuyan. Napakahiwaga ng mundo natin at alam naman nating hindi lang tayo ang naninirahan dito. Siguro nga bukod sa kalikasan at mga hayop ay meron pa tayong kahati rito na ibang elemento. Para sa akin hanggat wala silang ginagawang masama sa atin ay wala namang kaso ang pamumuhay nila na kasama natin. Siyempre huwag pa rin natin kalimutang magdasal dahil yon ang pinakamahalaga. Maraming salamat Papa Dudut. Sakaling mapili po ninyong basahin sa inyong YouTube channel at sa Spotify ang sulat ng mga karanasan ko at pati na rin ang mga taong malapit sa akin. Sana'y nagdala ito ng aliw at katatakutan sa ating mga tagapakinig. God bless sa inyong channel at sa susunod ay magbabahagi pa ako ng mga ibang karanasan ko na mangyayari dito sa Maynila. Biro lang po at baka magkatotoo, wag naman sana. Lubos na gumagalang, Atoya. Hindi lang mga tao ang mamamayan ng mundong ito. Kaya matuto tayong irespeto ang mga kahati natin sa paninirahan sa daigdig. Huwag tayong maging maramot at mapag-angkin dahil kahit tayo man ang pinakamatalino sa mga nilikha ng Diyos ay hindi naman tayo ang pinakamalakas. Kaya maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong karanasan at toya sa aming channel. Lahat tayo ay merong natatangi o unique na engkwentro sa mga bagay na hindi natin nakikita. Pero ang importante ay wala silang ginagawang masama sa atin at ganoon din naman tayo sa kanila. Ang dalangin ko lang ay sana'y mamayani ang kapayapaan sa isang mundo na ating ginagalawan. Irespeto natin ang ibang buhay na naninirahan sa mundong ito. Mapahayop man yan, tao o ibang nilalang. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Sana po'y suportahan ninyo ang Kaistorya YouTube channel at ang Gianna Vlogs. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat,
pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama.